Pagkatapos po namin mabuhusan yung hagdanan dito sa ground floor, ang susunod namin ay guguhit namin yung papunta sa third floor. Landing muna ginagawa natin bago tayo maguhit doon na mga stick papunta dito sa second floor. At mamaya naman, yung landing na part na yan, papunta naman doon sa third floor na yan. Guguhit din tayo doon ng mga stick. Ang basihan natin sa pagguguhit at yung forma natin dito, yung sa pinaka-slab, ay adjust na lang natin dahil drop pa lang ito, wala pa yung planks. I-adjust natin ng 8 cm kasi yung planks nasa mga 5 cm lang. Then yung mortar natin sa planks ay 3 cm. Kaya 8 cm yung binaba natin ulit dito sa ginawa natin dito sa second floor, ano? Kaya may mga allowance na yan para sa planks, 8 cm. Kaya dito naman, papansin natin dito sa baba dito. Itong ginagawa natin doon, pinaka-slab natin. Kaya nakaguhit na, iguguhit natin yan doon. Doon natin ipapatapa itong pinaka-slab na doon. Kaya ganito rin ang gagawin natin papunta sa third floor na party. So ganun lang kadali maguhit na hagdanan. Una muna ang ginagawa natin yung landing. 22 step ito dahil 3.5 ang height na ito. Kaya yung pinaka-landing niya yung ito. 11 step yan. Then 11 step din papunta doon sa third floor, ano. Kaya yun sa 11 step na yan, doon tayo babasi ng pababa dito sa second floor. So i-level yung muna yung guhit ko. So yung kay babaw. Mula dito baba ka na 23. Yan yung buwan, ilalim ng ano mo. Dito, landing. Landing. 23. Tapos ihulog mo yung landing na yan. Yun yung sundan natin. Pag na-level mo to, guguhit na lang natin. Madali na lang iguhit yung layout. Huwag mo nang tanggalin to, ha. Hindi. So dito ang gagawin natin dito ay titik pinakatanda yan para makuha yung pinaka-level, ano. Mula dito yung level papunta doon. Kaya ang gagawin na lang ay pipitikan yung parte nito, pinakaguhit. Okay. Ayan, may tanda na medyo malabo lang dito sa video. Isunod mo kuya yung yung hulog mo doon. Pag ganito naman, baba ka dito ng baba ka dito 8 cm mula dito. Kaya mangyayari, uhulugan na lang yung palanding na yan, padalhin doon sa taas, dahil dyan din susunod yung magiging landing natin sa parte na ito, paakyat ng third floor. Kaya papansin natin doon yung mga kapang natin sa mga bakal. Sige, guhit. Ayan, tamang-tama yan. Kailangan nating hulihin itong landing na ito, no? Ito magkapantay lang itong stick na ito. Ito galing sa ground floor. Tapos mapapansin natin dito yung pinakakapal nung natin, slab ay 15 cm. Ganun din ang gagawin natin sa papuntang third floor. Baba ka ng 8 cm dyan sa guhit ko. Hindi lang, no? Sa lang pala yun, sa buhos pala yun. Doon bumasi ka sa nakababa na ng ilalim na ng yan, slab. Baba ka na lang dyan din ng 23. Kasi 15 yung slab natin plus 8 cm. Baka malaglag yan, kuya. Hindi naman. Nakaklam to eh. Nakaklam pala. Sintrohan mo lang yung mga chokestone na yan. Okay. Yan. Taas konti. Taas konti. Yan na. Okay. Yan yung mo, inulik bird. Yan, punta doon. Ang gagawin natin ngayon, pipitikan lang yan. Lagyan ng tanda, pinaka-guhit niya papunta doon. Pinaka-slap natin ibabaw. Pinabase natin doon sa pinaka-finish natin na guhit. Meron na tayong finish na guhit yan. Asan yung guhit mo?
Hindi. Di ba may guhit ka papunta doon? Itapat mo dapat yung guhit mo. Parang nakahulog. Yan na yun. Mula doon sa ano mo, pitik na papunta doon. Sukat ka ng 16. O 16. Pababa. 16. Yan yung ano natin. Step natin. Riser. 16. O yan. Diyan mo ipatama yung pitik mo. Yung guhit. Papunta doon. Yan yung magiging ano, plywood. Punta doon. Paslanting. Ligpit mo na. Lagay. Tagilid. Oo, tagilid. Naka-plus yun sa ano. Di ba may sukat tayo dun dati? 4 meter yata yun. Di ba may ano yun palatandaan? O yan. Ganyan po. O yan. Yan yung plywood mo. Ganyan, itsura. Naka-slanting. Yeah, plywood yan. Teka mo na. Hoy! Dali. Susunugin mo yung mga likod namin dito. May tabi. May nihaw. May kuko. Tuara, huli. Ayan o. Ayan, tumakbo. Ayan, huli. Itong guhit na ito yung pinakaibabaw ng slab natin. Ano? Kaya mangyayari, steep na lang gagawin natin sa part nito. Dalawang mic nila. Ayan. Okay na. Ayan yung finish kaya, yung pinakahuling guhit ko doon. Yan, sa landing. Ayan. Tayo magmula dyan, 16. Baba. Yan yung kapal ng landing. O, ayan. Tapos, mula dyan sa kilikili ng ano mo, o yan, dyan ka pumalo. Ayan, ganyan. Sukat ko, 25. 25 lang yung ano natin. Pero yung pinaka-planks yan, 30. O, ayan, i-step mo yan. Punta sa baba. O, 16. Ayan, 16 yan. Punta dito. Yun. Yan pa rin, gagawin ko. Oh, ganun pa rin. Ano na mo daw? O, yan. Oh, ganun pa rin. Oh, bilangin mo lang kung ilan, ha. Ganun pa rin ang gagawin mo, ano, fabricate na bakal. Babi ko ano? Marami-rami yan. Kung sa ito bawat ng isipan. I-try mo yung ano natin, yung ginawa, yung mga anilyon sobra doon. Try mo. Yung sinabi ko pa. Yan, okay. Ito. Ang pinaka final height ko dito, finish to finish flooring ay 3.5, kaya bali 22 step siya. Ang ginagawa nga natin ay ginuhit natin yung mga finish na step. Mayroon siyang height na 16 cm. Ano? Kaya ang ginagawa natin dito, ito yung pinaka-slab natin. Kaya ginuhit natin yung pinaka-slab dahil dyan natin ilalagay yung pinolik board. Ano? Yung slab, pinaka-height na step niya dyan ay 16. Kaya hanggang doon sa may landing na yun, meron siyang 11 step din. Ganun din sa papunta dito, papunta naman yung packet sa third floor. Ay meron din siyang 11 step, kaya 22 step yan. Ito nakuhitan na natin. Ang gagawin na lang dito yung part na ito ay pupormahan na lang slab. Itong baba na guhit na to, ito yung pinaka-slab natin. At ang kapal ng buhos natin ay 15 cm. Bukod dun sa mga thread na yan, mga stick na yan, o riser na yan, ano. Kaya ang gagawin natin ngayon, kunin na natin yung finish flooring dun sa third floor para maguhit naman natin to magmula dyan sa landing. Magmula dito sa landing na ito, paakyat naman doon. Kaya mapapansin natin yung mga abang doon para sa pagdana natin yun na mula dito sa landing, paakyat doon sa taas. Libil nyo muna dito kayo kumuha, siguro. Dito. Oh, taas yan. Magangat ka na 1 meter. 105. Tapos dali nyo doon. Maglibil nga mo. Muna kayo. Dito mo ilagay palatandaan. Talian mo na ano. Bakal po. Doon kuya. Sulok. Mataas doon. Bakal po. Ito. Oh. Tayo. Mamaya na. Pagka nakalibil kayo dito. Hindi. Mataas na yan. 1 meter lang. Sige. Dapat dito sa original mo itatama. Oh, 105.
Yan do. Doon sa isa, doon sa isa. Tayo mo yung isa. Diyan mo ilagay. Yan. Pabor yan doon sa baba. Kaya ang ginagawa natin, kinukuha natin yung pinaka-finish flooring dito sa parte na to. At yan ang pagbabasihan natin doon sa step na papunta sa baba naman. Ang style lang naman sa pagkukuha ng finish flooring dito. Hanapin na natin yung pinakamataas na parte ng flooring. Kasi pagkabuhos ng slab ay hindi talaga perfect yung pantay dyan. Mayroong mga lubak-lubak. Kaya mga parte ng mataas sa ati, aangat lang ng 5 cm. Yun yung allowance ng tiles dito kung sakasakaling ita-tiles itong flooring na ito, no? Third floor. So ngayon, maglalagay tayo dito ng palatandaan sa finish flooring. At yun ang magiging basihan natin sa step doon. Kaya yung guhit ng para sa finish ito. Pero yung forma natin ay para sa rampa lang dahil may ipapatong pa yung hagdanan natin na kung hindi ako nagkakamali ay planks. Yung kahoy yan. Pinaka-planks yan. Yung pinaka-finish. Ilan ang sukat mo dun kuya? 105 ano? 105. O baba ka rin 105 dyan. Lalagyan mo ng tali. O dyan tayo babasi. Dyan tayo babasi ng step. Mag-step ka lang ng 16 pababa naman. Kaya pwestuhan muna doon para makaguhit tayo. Gawin na lang natin, ipipitik natin yan. Lalagyan natin palatandaan papunta doon sa landing. Ginagawa natin, hinuhulog lang natin itong landing na ito papunta doon sa taas dahil pantay lang naman yun. Ano nga magiging itsura nito mula doon sa ground floor. Ganun din naman mula dito sa second floor papunta doon sa third floor. Kaya yung lapad ng landing, ang gagawin na lang natin, lagyan natin palatandaan doon kamukha nung ginawa natin dito. Unang step na ito, no, hanggang landing. Yung kilikili na yan, dito. Yan ay pipitik natin doon sa 23 natin doon sa Yung may guhit. di ba may guhit tayo 23? Ayan, pipitikan mo yan. Yun yung ilalim ng mo. Pinulik mismo yung slab ilalim. Paislanting nyo kuya, paislanting. 23, no? Hindi, 15. Riser na yan. Kaya dalawang pitik. Yun yung pitik mo sa palatandaan mo sa baba, yung 15. Yung isa naman dyan sa taas. Kuya, yung baba pala. Yan. Lagay mo allowance, baba mo ka ng konti ng mga 1 cm. Huwag mo na sukatin. Mata-mata na lang. 1 cm. 1 cm. Ayan, okay. Allowance. Sige, pitik ka man. Okay na. Isa pa. 15. Wala ka pang 15 dito. Meron na eh. Ayan o. Ayan sa ibabaw mo. Ibabaw. Bon, yan. Dito po sa itaas. Sa taas. Patama mo lang mismo sa guhit mo. Baba ka na ang 1 cm din ulit. Okay, nice. Parehas. Pitik. Okay, pitik pa. Lakas. Okay na. Yan na yan. Tapos, guhit kayo na lang kayo ng 25 mula doon. 25 para makita na natin. Pagkatapos natin ginuhit yung pinakakapal ng buhos natin na 15 cm, ang gagawin naman yung guhit ng riser, yung pinaka-thread. Ito wrapping pa lang ito dahil yung mga guhit na ito ay mayroon pang nakapatong na 10 cm na allowance natin para doon sa planks. Dahil yung planks, ang kapal nun ay nasa mga 4 cm. Meron minsan 5 cm, kaya meron tayong 8 cm na allowance. Para dito mapapansin natin dito yung floor to floor, third floor, second floor. Ang height nito, ang pinaka-finish ay 350 o 3.5 sa metro. Kaya pag dinivide natin ng 22, pumapataklan siya ng 16. Kaya ang sukat ng bawat riser natin, ang pinaka-height dun ay 16 cm bawat riser. Kaya ang height ng bawat riser ay nagdidepende din sa height ng building. Pagka 3.5, nasa mga 22 step yun. Halimbawa 3 meter lang, nasa mga 20 step lang yun. Kaya nagdepende doon sa height ng kailangan lang hindi tayo lalagpas ng 18 cm bawat step, kasi masyadong mataas na yun pagka umabot ka ng mga 20 pataas yung step.
Kaya ang pinakamagandang step talaga ay 16 lang siya. Basta hindi lalagpas ng mga 18 cm yung bawat step. Swabe yun. 16, 25. Nilagyan kasi natin ng planks yun, aabot na ng mga 30 yun. Kasi nakapasok dito yun dahil may design. Pinaka-finish talaga niya ay 25 lang. So 16 by 25 lang niya. 16 yung riser, 25 yung thread. So ganun lang ang pagguguhit natin ng hagdanan. Papansin natin doon ay abang siya mula doon sa second floor. Kaya ang layout natin, makikita natin dito yung mga guhit natin sa layout. Ang gagawin na lang dyan ay pupurmahan. Yun na yung pinakapurma natin yan. Mula din yan sa guhit na yan, aangat pa ng HCM yan para doon sa plank. So may allowance sa agad dito pa lang sa pagpupurma natin, at para pagbuhos natin ay may allowance siya agad doon sa planks. Yun yung pinaka final finish doon sa plank. So ganun lang kadali ang magguhit ng layouting ng hagdanan. Kunin lang natin yung pinakabuuang height, floor to floor. Then i-divide lang natin kung ilang step ang kailangan. At guguhit lang natin dito actual, para yung pagpupurma dito ay mayroon na kaagad na guide. Itong guhit namin na to ay ito yung pinaka slab mismo, yung pinulit mismo. Kaya mula doon sa second floor, paakyat dito sa landing part na to. Then mula dito sa landing naman, paakyat naman doon sa third floor. Yun, may mga guhit na tayo. Kaya ang mangyayari niyan, pupurmahan na lang natin. Mayroon ng guide yung carpentero sa pagpupurma. Ganon din ang ginagawa natin dito sa ground floor na to. Mula sa ground floor hanggang dito sa landing, pupunta naman sa second floor. So ganon ang nagiging resulta ng buhos natin. Kaya ang buhos natin yan, may allowance yan para dun sa mga planks natin, pinaka-finish. At maging finish dun sa second floor planks, maging yung tiles, hindi na siya magkakaroon ng problema pa. Hallway ay tiles, ganun din doon sa third floor hallway, tiles din yan sigurado. Kaya gagawin na lang natin dito ay pupurmahan na lang ng karpintero ito para mabubuhos. Ganun din sa bakal. Dito sa ground floor ay meron din tayong guhit na inilalagay dito sa step. Ito yung finish flooring, itong part na to. Papansin natin dito, halimbawa ito yung pangalawang step, ay nakaangat yung finish na guhit natin kasi may allowance nga doon na 8 cm para doon sa plank. So yung kahoy, kaya meron tayong allowance. At dito sa yung lapad nito ay 25 lang. Pag inilagay natin yung plank sa 30, tamang-tama ay naka-nosing lang yung 30. So ang height niya ay 16 cm. Pinaka-slab natin 15 cm.